Pero nung kaila Erwin Tulfo, mga boss chief amo sir, na legit na Blue Ribbon Committee ang ang nag-announce, o eto meron. Merong telecast ang Senado, pati stenographer pumasok doon kay Sherwin Gatchalian, kay Erwin Tulfo, pero kay La Marcoleta wala. O sa wala. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Viola G, pati stenographer umabsent. Pero nung kay Erwin Tulfo, pumasok ko. Tapos ang maririnig mo pa mga kababayan, ang maririnig mo pa, mga boss chief amo sir, sa presidente ng Pilipinas ay ganito. Honorable members of the House of Representatives. Sandali, bitinin natin. Baka biglang magbigti si Alan Peter Cayetano pagka narinig ito. Pag ang marinig mo pa mula sa presidente ng Pilipinas ay ganito mga kababayan. And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Aray! Kung sino man po yung mga nakapalibot nandiyan sa paligid ni Alan Peter Cayetano, mano ba naman po alalayan niyo po. Alam mo po masakit ang dibdib niyan. Baka po kung ano ang gawin sa sarili. Baka po kung ano ang madampot, wag niyo na lang pong hayaan nasaktan ang sarili ni Alan Peter Cayetano dahil masakit naman po talaga ito. Biruin mo, pinipilit mo, ikaw ang Senate President. Yung land bank, hindi na ikaw ang pumipirma doon sa mga sweldo ng mga staff ng Senate. Walang pumapasok na usaha, walang pumapasok na mga staff sa iyo. Tatakutin mo, ganito, ganyan, ayaw namin mabitin yung mga sweldo ninyo, etc. Walang natakot. Tapos ang pinakahuli, presidente na ang nagsabi. Ang ina-acknowledge na Senate President pro tempore, acting Senate President si Alan Peter Cayetano na. Si Alan Peter Cayetano, sorry, si Win Gatchalian na. Wala na. Sabi ni Sir Paulo, baka isabit ang sarili. Kaya nga po, kung sino man ang nakapaligid at nandyan sa lugar ng kinaroroonan ni Peter Cayetano, iilayo niyo po yung mga gamit na masasaktan niya ang kanyang sarili. Ulitin nga natin, pakinggan natin ang Pangulo. Medyo masarap pakinggan. And the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps. Tapos nagpalakpakan pa yung mga tao. Tapos ngayon yung susunod nating topic, ito na nga po si Sherwin Gatchalian po. May mga balbala po mga kababayan doon sa mga manggugulo daw. Makinig ka, Alan Peter Cayetano, kasi nung mga panahon mo na ikaw ang Senate President, wala kaming magandang nakita Panay barilan, panay pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Eto, may warning ito pong si Senate pro tempore po Win Gatchalian, ang mga nagtatangkang sirain ang ating demokrasya sa pamamagitan ng karahasan ay haharapin ang buong kapangyarihan ng batas. So kung ano man ang kabalbalan, iniisip mo, Peter Cayetano, wag na. Dahil, ayan, baka, actually, mga bossing, mukhang may kakaharapin naman talaga si Petro No? Kagaya na lang po yung sinasabi nating barilan doon. Akala niyo po ba si Aplaska lang ang mapuputukan po niyan? Hindi. Pati sila Robin Padilla, pati po sila Alan Peter Cayetano. Sabi ni Mabel Quinjo, baka mag-lock sa Senado. Hindi, mukhang hindi niya kakayaning magawa yon sa Senado. Doon sa Congress, ginawa, di ba? Nilock, tapos dinala yung gano'n, tapos itinago. Akala niya hindi makakapag-session. Sa Senado, mukhang hindi niya kayang gawin yan. Mahihirapan siyang gawin doon. Ano po? Yung sa barilan, diyan sa Senado, yung mga nangyari po nung nakaraan, hindi, ang nakikita ko doon, aabot kay Alan Peter Cayetano yung mga pag-iimbestiga po niyan, mga bossing. Kasi sa nakikita ko doon sa Aplaska, hindi naman po yayabang at hindi naman po magpapaputok ng ganyan yan Kung wala pong naghudyat Di ba? Kung walang nag-utos, mga bossing.
Sabi ni Amancio Mengulio, hindi ko maintindihan, Boss Mark Ramos, kung abogado ba itong si 10K Cayetano, palibhasa DDS kasi siya, Boss Mark. Sabi nga po nung iba, hindi naman po sa akin nanggaling. Ano po? Lowest rank ng pagiging abogado po, mga kababayan. Kasi kung matalino ka, naniniwala ako kung matalino ka, hindi ka magbibitaw ng mga salita nung babawiin mo din, eh. Na pangilang bawi na ni Rodante Marcoleta. Una yung there is no such as West Philippine Sea. Kinabukasan nahimasmasan nung nakita niya galit ng mamamayang Pilipino. Sumunod yung i-give up yung KIG. Bawi na naman. Bawi na naman. Hindi ko naman po sinabi na i-give up yung KIG. Tapos ito yung mga ganyan na hindi mo dapat sinasabi kasi malalaglag yung mga kasamahan mo doon sa grupo mo, binubulalas nila. Paano mo hindi masasabihan na hindi lowest rank? Di ba? Balik tayo dito. Yan po, hindi lang si Aplaska ang niyan, ang iimbestigahan niyan. Malamang sama po yan si Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, mga bossing. Kasi ang gulo nung nila, ang gulo nilang nung palabas nila sa mamamayang Pilipino. Saktong pagla-live, pinuputukan daw po sila. Di ba? Kasinungalingan din, which is nanggaling kay Aplaska yung pagpapaputok. Siya yung abogado na ang pinaglalaban ay mali, sabi ni Ma'am Merly Belen. Kaya wag kayong aasta-asta diyan kay Sherwin Gatchalian, mayayari kayo niyan. Di ba mga bossing? Ngayon, doon tayo kay Erwin Tulfo po, mga kababayan. Ang hiling nung 18 marites o yung dapat ang tawag dito, Baligod 18. Baligod 18. Pero tama naman po eh. Hindi dapat tawaging 18 Marines o 18 Marines yung mga yan. Kasi nga, ang sabi is, ito daw ito yung kung sino silang mga Marines na talaga. Ocho eh. Ayan. Dito muna tayo. 18 na mga bodyguards. Di ba pinalitan nga po nila yung pangalan? No? Pinalitan po nila yung pangalan, mga kababayan, na yung sabi, ito pong 18 bodyguards. Tapos sumunod naman, 18 kargador. Ewan ko po kung kay Aviator galing yun at tinuruan si Senator Rapi Tulfo para sabihin na 18 kargador. Ngayon, yung mga Marines po, hindi dapat talaga tinatawag na mga Marines. Bakit? Tingnan nyo po, 18 bodyguards, breakdown. Siyam, dishonorably discharged. Tanggal si Bak, alis. Siyam, 5, awol. 4, hindi ni minsan naging Marines. Bakit mo tatawagin ng mga Marines? Yung sambuo na yun. Di ba? At tapos ang mga makikita mo sa mga interview, mga presko nila, panay lang po pang-maritesan lang. Kaya sakto tugma yung 18 marites ho, mga kababayan.